May mga lugar sa Pilipinas na hindi mo mahahanap sa kahit anong mapa, mga baryong sinadyang kalimutan, tinakpan ng kasaysayan, at binura ng panahon. Isa na roon ang Baryo Lokban, kilala sa iilang alamat bilang baryong walang araw. Hindi dahil gabi palagi, kundi dahil tila ba may aninong palaging nakababad sa paligid. Sariwa ang hangin, ngunit may kakaibang lamig na parang dumidiretso sa buto. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang bulong na di mo alam kung hangin ba o may naniniktik lang sa dilim. Ako si Emilio, isang dokumentaristang nasa huling bahagi na ng aking 30. Matagal ko nang sinasaliksik ang mga alamat ng aswang at mangkukulam sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero may kakaiba sa Baryo Lokban, isang bagay na hindi mailarawan ng siyensya o istorya lang. Isa itong lugar na tila umiiral sa pagitan ng realidad at panaginip at ang mga naninirahan dito parang may itinatago. Dinala ako ng imbitasyon ng isang lokal na konsehal, si Kapitana Rosalinda, upang magsagawa ng panayam at dokumentasyon sa sinasabing baryong nilimot ng araw. Ayon sa kanya, malapit ng tuluyang mamatay ang baryo, hindi lang dahil sa kahirapan, kundi dahil unti-unti nang nilalamon ng isang sumpa. Pagdating ko, sinalubong ako ng tila bangungot na gising. Walang mga bata sa kalye, walang halakhak, walang galaw, maliban sa mga matang nakasilip mula sa mga bintana. Nakatingin. Tahimik. Mapanghusga. Doon ko siya unang nakita, si Luna. Mahaba ang kanyang buhok, maitim at kulot, parang ulap bago ang ulan. May mga mata siyang hindi nagsasalita, pero tila ba alam na niya agad kung sino ka. Isa siya sa iilang lumalabas pa ng bahay, namumuhay ng normal sa gitna ng kababalaghan. Nakatira siya sa lumang bahay sa dulong bahagi ng baryo, katabi ng simbahang matagal nang hindi binubuksan. Hindi ka nila gusto rito, yan ang una niyang sinabi sa akin, habang abalang kinukuha ko ang mga kuha sa lumang kabukiran. Umiti ako, pilit. Sanay na ako. Palaging ganon ang simula kapag may tagalabas. Umiling siya, marahan. Hindi dahil tagalabas ka, kundi dahil buhay ka. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero sa titig niya, alam kong mailalim iyon, isang paalala na ang baryong ito ay hindi basta-basta. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong naaakit sa kanyang presensya. Tahimik siya, matalino at may kakatwang tapang. Palaging may dalang kandila kahit araw. Sabi niya, proteksyon daw iyon laban sa mga nilalang na hindi dapat binabanggit. Napag-alaman ko mula sa mga matatanda na si Luna ay anak ng isang mangkukulam na sinunog ng mga tao noon. Sa halip na umalis, pinili niyang manatili sa baryo. Sabi ng iba, siya raw ang susunod sa yapak ng kanyang ina. Pero hindi ko nakita sa kanya ang kasamaan. Sa halip, nakita ko ang lungkot, isang malalim na kirot na binura na ng luha, pero hindi pa rin nililimot ng puso. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa bahay ni Kapitana, biglang umihip ang malamig na hangin. Tila ba may bumubulong mula sa mga puno. Ang mga poste ng ilaw nagsimulang pumikit isa-isa. Hanggang sa ang buong daan ay nalunod sa dilim. Nang akala kong wala na akong masusulingan, biglang lumitaw si Luna, may dalang kandila sa isang kamay at maliit na kutsilyo sa kabila. Sumunod ka sa akin. Huwag kang lalayo, bulong niya. Hindi ko na siya tinanong. Tumakbo kami sa kakahuyan, papalayo sa baryo. Sa kalagitnaan ng madilim na gubat, huminto kami sa isang kubo. Pagkapasok namin, agad niyang sinarado ang mga bintana at inilatag ang isang bilog sa sahig gamit ang asin. Hindi ka naligtas, Emilio, anya. May mga mata sa baryo. At hindi lahat ng tao, tao talaga.
Bago ko pa siya matanong, nagsimulang manginig ang buong paligid. Umalingaw-ngaw ang malalalim na ungol sa labas ng kubo. Mga kaluskos, mga yabag, mga halakhak ng mga nilalang na hindi mo gugustuhing makita. Luna, bulong ko, ano ba talaga ang totoo sa lugar na to? Tumitig siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito sumpa lang, Emilio. Isinumpa rin akong mahalin ka. At bago ko pa siya masagot, may isang matinding sigaw sa labas, sigaw ng isang nilalang na hindi na tao. At doon nagsimula ang gabing babago sa lahat. Hindi ko alam kung anong mas malakas sa mga oras na iyon, ang kaba sa dibdib ko o ang pintig ng damdaming hindi ko pa kayang pangalanan. Sa kabila ng panganib na bumabalot sa baryo, sa kabila ng mga matang naniniktik mula sa dilim, isa lang ang malinaw, si Luna, sa gitna ng lahat ng ito, ay hindi basta babae lang. Isa siyang lihim na pilit binubura ng panahon, at ako ang biglang naging bahagi ng kwento niyang matagal nang nakatago. Sa loob ng lumang kubo, habang dumadagundong ang mga tunog mula sa labas, nagsimula siyang gumuhit ng mga simbolo sa lupa gamit ang abo. Pinagmamasdan ko siya, ang bawat galaw ng kanyang kamay, ang konsentrasyong bumabalot sa kanyang mukha, at ang lungkot sa kanyang mga mata. Bata pa lang ako, sabi niya, hindi lumilingon, alam ko nang iba ako. Noong araw na sinunog nila ang nanay ko, pinanood ko siya mula sa ilalim ng bahay. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Natutunan kong ang luha ay hindi laging proteksyon. Tahimik ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Ang dami kong tanong, pero alam kong hindi iyon ang oras para itanong ang lahat. Pinili kong manatili rito, patuloy niya, hindi dahil wala akong ibang pupuntahan, kundi dahil may utang ako sa mga nilalang na hindi na nabigyan ng boses. Ang baryong to, hindi lang basta tinakpan ng kasaysayan. Nilamon na ito ng galit. Napayuko ako. At ako. Saan ako pumapasok sa lahat ng ito? Sa tanong kong iyon, tumigil siya. Lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya, hindi sa mga aswang, hindi sa sumpa. Kundi sa sagot. Matagal na kitang nakikita, Emilio, Anya, marahan. Bago ka pa dumating. Sa mga panaginip ko. Sa mga ritual. Sa mga gabing tinatawag ko ang mga espiritu, lagi kang naroon. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ikaw ang susi. Hindi ako nakapagsalita. Sa dami ng kwento ko na't nasaksihan sa mga liblib na baryo, ngayon lang ako nanginig sa loob. May koneksyon tayo, Luna, sabi ko, sa wakas. Ramdam ko rin. Pero kung totoo yang lahat, na ako ang susi, bakit ako? Isa lang akong dokumentarista. Isang tao. Dahil ikaw ay anak ng isang manggamot, sagot niya. At mailahi ka ring hindi mo alam. Muli akong napatigil. Ang tatay ko, isang albularyo sa Batangas na matagal nang pumanaw. Hindi ko na siya gaanong nakilala. Palagi siyang wala noong bata ako, abala sa paggagamot na noon ay tila hindi ko pinapansin. Pero sa bawat bisita niya noon, laging may pasalubong. Laging may bitbit na dasal. Ang dugo mo, patuloy ni Luna, ay halo, liwanag at dilim. Katulad ko. Kaya hindi ka agad kinikilala ng mga nilalang dito. Hindi ka lang basta buhay. Ikaw ang balanse. Habang sinasabi niya iyon, nagsimulang mabasag ang katahimikan ng gabi. May malalakas na yabag sa labas ng kubo. May mga nilalang na sumisigaw, hindi gamit ang bibig kundi ang isip. Parang may gumuguhit sa likod ng batok ko. Napasapo ako sa ulo. Masakit,
Ano? Tanong ni Luna habang tinatapos ang ritual sa sahig. Sila ang mga dating tao na nawalan ng kaluluwa. Hindi nila matatanggap na ikaw ay buo pa rin. Napahawak ako sa braso niya. Ano nang gagawin natin? Hindi natin sila kayang labanan ngayon. Pero may isa pa tayong dapat harapin. Ang ina ng kadiliman. Siya ang ugat ng lahat. At sa araw ng kanyang pagkagising magiging isa ako sa kanya. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Lumalakas ang tawag. Mas matagal ako rito, mas lumalalim ang koneksyon ko sa kanya. At darating ang oras na hindi ko na mapipigilan. Kaya bago mangyari iyon, kailangan nating hanapin ang altar sa ilalim ng simbahan. Doon lang natin siya kayang pigilan. Hindi ako makapaniwala. Sa gitna ng lahat, si Luna pala mismo ang maaaring maging tulay sa pagkawasak ng baryo. Pero hindi ko kayang hayaan siyang mawala. Hindi ko kayang matulad siya sa kanyang ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Tahimik siya. Pagkatapos, isang malambing na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, ang unang ngiti na nakita kong totoo. Alam kong hindi mo ako iiwan, Emilio. Kaya nga natatakot ako. Sa gabing yon, hindi kami nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang ang mundong ginagalawan namin ay unti-unting lumiliit. At sa liit ng mundong iyon, kami lang ang merong dahilan para lumaban. Sa umaga, habang mapusyaw pa ang liwanag na tila ayaw tumuloy sa baryo, lumakad kami papunta sa lumang simbahan, tangan ang pag-asang baka nga sa pagitan ng liwanag at dilim, may pag-ibig na kayang magsalba ng lahat. Ngunit hindi pa man kami nakakatapak sa paanan ng simbahan, biglang huminto si Luna. Napalingon ako sa kanya. Nanlalamig na ang kamay niya. Siya'y gising na, bulong niya. Ang simbahan ng baryong walang araw ay tila nabura na sa mapa ng kasaysayan. Nakalugmok ito sa gitna ng gubat, napapalibutan ng mga punong matagal ng patay, ngunit hindi bumabagsak. Ang lupa sa paligid ay basa at malagkit, parang ayaw kaming patuluyin. Ngunit walang atrasan. Hindi ngayon. Tahimik si Luna habang papalapit kami. Hindi na siya tumitingin sa akin gaya ng dati. Ramdam ko, may bumabalot na enerhiya sa kanya na hindi ko pa nauunawaan. Ang dati niyang mahigpit na paghawak sa kamay ko, unti-unti nang lumuluwag. Para bang naglalakad kami palapit sa isang paalam na hindi pa niya sinasabi. Pagdating sa harap ng pinto ng simbahan, huminto siya. Emilio, mahinang sabi niya, kapag pumasok tayo, hindi na natin alam kung anong mangyayari. Ang altar sa ilalim ng simbahan hindi lang siya taguan. Isa siyang hukay. Doon ibinabaon ang mga lihim ng lahi ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Wala akong pakialam kung anong lahi mo. Basta ako, hindi ka iiwan. Hindi habang humihinga pa ako. Maya-maya, bumukas ang pinto ng simbahan mag-isa. Walang hangin. Walang ingay. Basta bumukas lang. At ang amoy ng dugo at sinunog na insenso ay bumalot sa ilong ko. Sa loob, ang mga upuan ay wasak. Ang mga imahen ng santo binaliktad. Ang altar ay wala na. Isang malaking hukay na lang ang naroon, nilambungan ng usok na puti. Biglang lumamig ang paligid. Mula sa sulok, lumabas ang isang babae, matangkad, maputi, nakasuot ng itim na saya, at may buhok na umaabot sa sahig. Hindi siya naglalakad, kundi lumulutang. Lumingon si Luna sa akin. Siya ang ina ng kadiliman. Siya ang dahilan kung bakit hindi sumisikat ang araw dito. Ngumiti ang nilalang. Luna, anak ko. Napaatras ako. Anak,
Tumulo ang luha ni Luna. Hindi literal, Emilio. Isa akong bunga ng kanyang sumpa. Lahat ng babaeng isinilang sa linya ng mga mangkukulam dito ay may bahagi ng kadiliman niya. Lumapit ang nilalang kay Luna. Panahon na. Bumalik ka na sa ilalim ng aking anino. Tanggapin mo ang tadhana mo, anak. Hindi, sagot ni Luna, nanginginig. May pinili na akong ibang daan. Lumingon ang nilalang sa akin. Ikaw ang dahilan. Lalaki kang walang alam sa totoong mundo. Akala mo pagmamahal lang ang kailangan para talunin ang lahi namin? Hindi mo alam ang ugat ng dugo mo, Emilio. Napakuyom ang kamao ko. Alam ko lang, hindi ko hahayaang mawala siya sa akin. Ngunit bago pa ako makalapit kay Luna, isang puwersang hindi ko makita ang nagtulak sa akin palayo. Tumilapon ako sa gilid ng simbahan, tumama sa pader, at nawalan ako ng malay sa ilang segundo. Pagkagising ko, mag-isa na si Luna sa harap ng hukay. Tumayo siya, tuwid, walang takot. Kung talagang may parte ka sa akin, alam mong kaya kong labanan ka. Biglang lumitaw mula sa dilim ang mga anyong itim, mga dating tao, ngayon ay naging alagad ng ina. Nakapaligid sila kay Luna, ngunit hindi siya umatras. Habang pinagmamasdan ko siya, may biglang pumigil sa katawan ko, hindi ko maigalaw ang mga braso ko. Tila may kamay na humahawak sa likod ko. At mula sa anino sa kisame, bumaba ang isang matandang lalaki, may balbas, nakasuot ng makapal na damit ng isang albularyo. Emilio, sabi niya, anak ko. Natigilan ako. Tatay? Ngumiti siya. Hindi pa ako tuluyang umalis. At ngayon, kailangan mong tanggapin ang lahi mo. Dahil ikaw lang ang kayang magbalanse sa kanya. Inabot niya sa akin ang isang lumang anting-anting, isang itim na bato na may pulang guhit sa gitna. Ito ang puso ng ating lahi. At sa oras na itapat mo yan sa altar, maipapasa mo sa kanya ang liwanag na kailangan niya. Pero paano? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahil yan ang tanging bagay na hindi kayang likhain ng dilim. Tumayo ako. Kahit nanginginig ang tuhod ko, lumapit ako kay Luna, hawak ang bato. Mula sa hukay, naglalabas ng usok ang altar, at sa gitna niyon, nagsimulang lumabas ang anino ng ina, mas malaki, mas malupit. Luna, sigaw ko. Huwag kang sumuko. Narito ako. Lumingon siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko pa rin ang takot. Ngunit nakita ko rin ang tiwala. Lumapit ako sa altar, itinaas ang anting-anting. Biglang nagliwanag ang bato. Sumigaw ang ina sa sakit at lumayo ang mga anino. Hinawakan ni Luna ang kamay ko. At sabay naming sinabi, tama na. Ngunit bago tuluyang mabanlian ng liwanag ang altar, may bumulong kay Luna mula sa dilim. Kapag pinili mong maging tao, hindi mo na ako maririnig kailanman. At doon siya napahinto. Ang tanong, pipiliin ba niyang manatiling tao, kasama ko, pero mawalan ng lahat ng kapangyarihan niya? O mananatili siyang kalahating nilalang, para lang mapanatili ang lakas na kailangang labanan ang ina? Boses ng ina ng kadiliman. Maamong tono, ngunit bawat salita ay parang lason. Nasa gitna kami ng sirang altar, ang usok sa paligid ay humihigpit na parang talisalig. Sa kaliwa ko, si Luna, nakaluhod, nanginginig, hawak pa rin ang kamay ko. Sa kanan, ang nilalang na minsan niyang tinawag na ina. Bawat tibok ng puso ko ay tila mas malakas kaysa sa mga yabag ng mga nilalang sa paligid. Mga anino, hindi malinaw kung tao pa o hindi, nag-aabang. Nakapaligid sa amin, tila langgam sa pulutong. Kapag pinili mong maging tao, muling sabi ng ina, magiging mahina ka.
At kapag nangyari yon, mawawala ka sa akin sa lahat. Hindi ko na mapigilan. Tumayo ako, humarap sa kanya. Hindi mo siya pagmamay-ari. Hindi siya laruan na pwede mong kunin at ibalik kapag gusto mo. Ngunit mumiti lang ang nilalang. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Emilio. Si Luna ang huling selyo. Kapag tumalikod siya sa kadiliman, magigising ang natutulog sa ilalim ng baryo. Ang tunay na hari ng mga anino. Ang sumpang matagal nang natatali ay mabubuwag. At lahat ng ilaw mamamatay. Napatingin ako kay Luna. Basang-basa na ng luha ang pisngi niya. Nakatitig siya sa altar. Luna, bulong ko, tumingin ka sa akin. Huwag mo akong iwan. Nang tumingin siya, nakita ko ang dalawang mundo sa mga mata niya, liwanag at dilim. Katotohanan at takot. At sa gitna ng lahat, ako. Sinasabi niya na mawawala ang liwanag, mahina niyang sabi. Na kapag pinili ko ang pag-ibig mamamatay ang baryo. Hindi ikaw ang dahilan, sagot ko. Sila ang pumili ng kadiliman noon pa. Pero ngayon, may isa kang bagay na wala sila, pag-asa. Ngunit biglang gumalaw ang paligid. Ang lupa sa ilalim ng altar ay lumindol. Umangat mula sa hukay ang isang nilalang na mas malaki pa sa alinman sa mga anino, matangkad, sunog ang balat, at may mga mata na parang apoy. Ang hari ng mga anino. Ang nilalang na ayon sa alamat ay pinigilang magising gamit ang dugo ng huling anak ng kadiliman, si Luna. Sumigaw ang ina. Huli na ang lahat. Wala nang pipigil sa kanya. Lumuhod si Luna, hawak ang anting-anting na binigay ng ama ko. Emilio, kung mawala ako, hinawakan ko ang mukha niya. Walang mawawala. Magkasama tayong lalaban. Kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang biglang pumulupot sa palad ni Luna. Umangat ang katawan niya, at ang anting-anting ay nagsimulang umikot sa palad niya na parang umiikot na araw. Sumigaw ang hari ng mga anino, bumaon ang kanyang kamay sa lupa, at mula roon, sumambulat ang itim na apoy. Tinakpan ko si Luna, ngunit hindi ako nasunog. Sa halip, parang may isang pader ng enerhiya ang humarang sa apoy. Hindi lang ako ang pinili, sabi ni Luna, nakatingin sa akin habang umiilaw ang balat niya. Tayong dalawa. Tayong dalawa ang selyo. Napasinghap ako. Tumingin sa kanya at parang biglang naintindihan ang lahat. Ang anting-anting ay hindi lang para sa kanya. Kailangan ng dalawang puso, dalawang kaluluwa, isa mula sa liwanag, isa mula sa dilim, para tuluyang maisara ang pintuan ng kadiliman. At ngayon, nasa kamay namin yon. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango ako. Basta't magkasama tayo. Sabay naming hinawakan ang anting-anting. At sa oras na iyon, sumigaw ang hari ng mga anino. Tila nahahati ang kalangitan. Ang simbahan ay nagsimulang gumuho. Ang lupa ay bumuka. At lahat ng mga nilalang na anino ay sumugod sa amin. Ngunit tumindig si Luna. Hindi ako takot. Dahil mahal ko siya. At iyon ang huling salita bago pumutok ang liwanag mula sa anting-anting. Isa-isang nagliyab ang mga anino. Sumigaw ang ina, bumalot sa kanya ang apoy na puti. Ang hari ng mga anino ay tila nais lumaban pa, ngunit ang bawat hakbang niya ay sinusunog ng kapangyarihang galing sa pagmamahalan naming dalawa. Ang simbahan ay tila sumabog sa liwanag. At sa gitna ng puting usok, nagkatitigan kami ni Luna. Ngunit bago ko siya mayakap, naglaho siya. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumubog sa liwanag ang buong simbahan.
Isang linggo mula nang biglang maglaho si Luna sa gitna ng liwanag at usok. At hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Muling tahimik ang baryo, ngunit hindi ito katahimikang may dalang kapayapaan. Ito'y katahimikan ng pag-aabang ng isang bagay na hindi alam kung kailan muling magpapakita. Ako si Emilio. At bawat araw mula noon ay ginugol ko sa paghahanap. Lahat ng sulok ng baryo, lahat ng lihim na lagusan, sinaliksik ko. Hanggang sa isang gabi, habang nasa dating kuweba kung saan kami minsang nagtago ni Luna, may narinig akong tinig. Hindi ako maaaring magkamali. Emilio't napasugod ako. Luna! Mula sa anino ng kuweba, dahan-dahang lumitaw ang isang figura. Mahaba pa rin ang buhok niya, ngunit iba ang aura. Wala na ang liwanag sa balat. Wala na ang mainit niyang presensya. Ang mga mata niya, itim na itim. Luna, tanong ko, unti-unting lumapit. Anong nangyari sa'yo? Saan ka nanggaling? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumuhod siya sa lupa, hawak ang tiyan. Nang mapansin ko ang nanginginig niyang kamay, napansin kong may mga marka ng kadiliman sa balat niya, parang mga ugat na itim. Luna, dahan-dahan akong lumuhod. Ano to? Nasugatan ka ba? May sumanib ba sa'yo? Huminga siya ng malalim. Hindi ko sinasadya. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko ligtas na ang baryo. Pero Emilio, mali tayo. Napakurap ako. Ano nang ibig mong sabihin? Napatitig siya sa akin. Hindi ang hari ng mga anino ang pinakamatinding panganib. Siya lang ang bantay. Isang nilalang ang natutulog pa rin sa ilalim ng baryong to. Isang bagay na mas matagal, mas malalim, mas matakaw sa liwanag at pag-ibig. Bigla siyang napayuko. At mula sa likod niya, unti-unting lumitaw ang isang anyo, parang anino na may anyong halimaw. Nakaangkla sa katawan ni Luna, nakakapit sa balikat niya na parang kinain ang isang bahagi ng kaluluwa niya. Ano yan? Tanong ko, mabilis na umatras. Luna, kailangan nating tanggalin yan, huwag, pigil niya. Emilio, ito ang dahilan kung bakit hindi ako pinayagang magmahal. Hindi ako dapat lumapit sa'yo. Dahil kapag minahal mo ako, mas pinapakain mo ang nilalang na ito. Tila tinamaan ako ng kidlat. Ano? Ang halimaw na ito hindi lang nakatali sa kadiliman. Isa itong sinaunang nilalang na nabubuhay sa damdamin ng mga taong umiibig pero hindi natutupad. Pinalakas siya ng kasaysayan ng baryo, ng mga pusong nasugatan, mga pagmamahalan na pinaghiwalay. At ngayong nagmahal ako, binigyan ko siya ng puwersang hindi niya kailanman naranasan. Biglang lumindol ang paligid. Bumuka ang pader ng kuweba. Mula sa ilalim ng lupa, umalingaw-ngaw ang isang tinig, malalim parang tinig ng mga patay. Luna! Salamat de sa iyong handog. Napatayo ako. Hindi. Hindi ko hahayaang gamitin ka ng halimaw na iyan. Hinugot ko ang baril na may sagradong bala, isang sandatang iniwan ng ama ko. Ngunit bago ko pa maitapat sa anino, humarang si Luna. Emilio, kung patayin mo siya, mamamatay ako. Bakit? Dahil bahagi na siya ng kaluluwa ko. Simulat sa pool, dinala ko na siya sa sinapupunan ko. Ako ang ginamit niyang sisidlan. Napaatras ako. Hindi totoo yan, hindi ko rin pinili. Akala ko kaya ko siyang iwan. Akala ko, sapat ang pagmamahal mo para burahin siya. Pero masyado na siyang malalim at ngayon, siya ang humihila sa lahat ng ilaw sa baryo. Napaluha ako. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot akong mawala ka. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang biglang lumitaw sa kamay ko.
Ang anting-anting. Tumibok ito ng malakas, parang buhay. At mula sa puso ko, lumabas ang mga alaala namin, ang unang pagkikita, ang gabing magkasama kami sa ulan, ang halik sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap naming lumikas mula sa baryo. Napatingin si Luna, nangingilid ang luha. Emilio, may isa pa tayong pagkakataon. Pero kailangan kong mawala. Umiling ako. Hindi mo na kailangang magsakripisyo ulit. Hindi ako papayag. Ngunit biglang nagbago ang itsura ng anino. Mula sa likod ni Luna, bumuka ang isang bunganga. At sa isang iglap, sinunggaban siya. Napasigaw siya. Tumilapon ako. Luna! Huling nakita ko ang liwanag ng anting-anting na wasak sa hangin. At ang kuweba biglang nilamon ng dilim. Muling nanumbalik ang aking ulirat sa gitna ng malamig at amoy lupang dilim. Basang-basa ang aking katawan, hindi ko alam kung pawis, dugo o luha. Wala si Luna. Wala ang liwanag. Tanging ang ugong ng mga nawawalang kaluluwa ang umuukil-kil sa pandinig ko, tila nagsasayaw sa kawalan, umaasang may makakapansin sa huli nilang sigaw. Luna, mahinang sambit ko. Hinanap ko siya. Gumapang ako, naglakad paluhod, walang pakialam sa sakit sa katawan. Sa bawat hakbang, lumalalim ang kaba, hanggang sa nakita ko siyang nakahandusay sa gitna ng kuweba. Napaluhod ako agad sa tabi niya. Luna! Gising ka! Hindi siya gumalaw. Ngunit sa dibdib niya may bahagyang tibok. Mabagal. Mahina. Parang pinipilit pa ring mabuhay kahit pilit na hinihila ng dilim. Lumapit ako sa mukha niya, hinawakan ang pisngi niya. Pakinggan mo ako, hindi pa tapos to, lalaban pa tayo. Hindi mo ako iiwan, Luna. Hindi ngayon. Sa kanyang dibdib, nakita ko ang marka, bilog na itim, may mga sulat na waring lumang baybayin. Doon ko rin napansin ang anting-anting ko, lumulubog na sa balat niya. Luna! Biglang umangat ang katawan niya. Para siyang sinaniba ng puwersa, umikot ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa kuweba. Natumba ako sa lakas ng enerhiya. At mula sa kanyang katawan, unti-unting lumitaw ang anino, hindi na basta multo, kundi isang nilalang na may anyo. Malaki, mabagsik at punong-puno ng matagal ng hinanakit. Ako si Alonsina, bulong na nilalang sa tinig na sabay babae't lalaki. Diyosa ng paghihiganti sa mga nagkait ng pag-ibig. Bigla kong naalala ang alamat na binabanggit ng mga matatanda. Na minsang may diwata ng liwanag na itinakwil ng mga mortal dahil sa pagmamahal niya sa isang tao. Isinumpa siya ng mga engkanto. Inilihim siya ng kasaysayan. Ikaw ang halimaw't bulong ko. Hindi ako halimaw. Ako ang alaala ng lahat ng pusong nilamon ng dilim. Ginamit ko ang katawan ni Luna upang mabuhay muli at pinili niyang manatili. Dahil mahal mahal niya kayo. Napatingin ako kay Luna. Nakatingin na rin siya sa akin. Mahinang ngumiti. Emilio, mahina niyang sabi, ako na ang sisidla ng kanyang sakit. Pero pwede kong tapusin ito kung papayagan mo. Umiling ako. Hindi. Hindi ko papayagang mawala ka. Mahal kita, kaya ko to ginagawa. Pwede nating hanapan ng paraan, hindi ko na natapos. Biglang kumidlat ang buong kuweba. Ang buong paligid ay gumalaw. At mula sa mga bitak ng lupa, nagsimulang sumingaw ang mga aninong may anyo ng dating mga nagmahal, mga babae, lalaki, magkasintahan, inang nawalan ng anak, ama na naghintay ng habang buhay. Lahat sila ay itinakda ng puwersang ito.
Ito ang puso ng baryong walang araw, bulong ni Luna. Isang libingan ng pag-ibig na hindi tinanggap. At kung hindi natin tatapusin ngayon, tuluyan itong lalaganap sa labas. Pinilit kong lumapit sa kanya. Luna, pakinggan mo ako. May liwanag ka pa. At kung hindi mo na makita ang sarili mong halaga, ako ang magpapaalala. Hinawakan ko ang kanyang mukha. At hinalikan siya, hindi para iligtas siya, kundi para iparamdam na kahit sa huli, hindi siya nag-iisa. At sa sandaling iyon, tumigil ang oras. Ang katawan ni Luna ay nagsimulang lumiwanag. Ngunit ngayon, hindi na ito sakit. Hindi ito sumpa, kundi pagsilang ng bagong anyo. Ang anting-anting sa dibdib niya ay tuluyang nagliwanag, naging simbolo ng hindi nabuburang pag-ibig. Si Alonsina, ang nilalang sa kanyang loob, ay tumigil. Ngayon ko lamang naranasan ang tunay na pagmamahal, sabi nito, unti-unting natutunaw. Wala nang dahilan para manatili. Isa-isang naglaho ang mga anino. Ang kuweba ay tila sumingha. At sa huling sandali, lumapit sa akin si Luna, buo. Maliwanag. Buhay. Hindi ko siya binitiwan. Sa pag-alis namin sa kuweba, unti-unting lumitaw ang araw sa baryo, unang pagkakataon sa loob ng 100 taon. Paglabas namin ni Luna mula sa kuweba, ramdam agad ang kakaibang katahimikan. Ang dating hangin na puno ng amoy ng pagsisisi at takot ay napalitan ng simoy na may dalang pag-asa. At ang araw na matagal ang hindi nasilayan sa Baryo Dimla, ay unti-unting sumilip sa pagitan ng mga ulap. Lumuhod si Luna sa lupa, hinawakan ang damo na tila ba ngayon lang niya muling naalala ang pakiramdam ng mundo. Ako'y tahimik lang na tumabi sa kanya, pinagmamasdan ang liwanag na unti-unting bumabalot sa kanyang mukha. Hindi na siya ang babaeng laging pinagmumultuhan ng kanyang pagkatao. Ngayon, isa na siyang saksi sa katotohanan na ang pag-ibig ay maaaring maging lunas sa pinakamatinding sumpa. Emilio, mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang paligid, tapos na. Wala na sila. Hindi na sila babalik, sagot ko. Dahil ikaw ang nagsara ng sugat na iyon. At ikaw ang nagpasilang sa araw na to, lumapit sa amin ang mga matatanda ng baryo. Ang ilan ay naiiyak habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa kanilang mundo. Si Aling Tinay, ang matandang albularyo, ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Luna. Ako ang nagsimula ng kwentong to, sabi niya, pero ikaw ang nagtapos. Hindi lahat ng babae ay napipilitang maging kasangkapan ng kadiliman. Ang ilan ay pinipiling maging liwanag. Napaluha si Luna. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Hindi ko siya sinagot. Hinalikan ko na lang ang noo niya, mahigpit na niyakap habang pinagmamasdan ang bagong umaga. Hindi para sa amin lang, kundi para sa buong baryo. Pagkatapos ng ilang buwan ang Baryo Dimla ay unti-unting bumangon. Ang mga bahay ay muling inayos, ang mga bata ay nagtatakbuhan na sa mga lansangan. Ang dating takot sa gabi ay napalitan ng sigla tuwing umaga. Ang mga kwento ng aswang at mangkukulam ay hindi na panakot sa gabi, kundi paalala sa isang malagim na kasaysayang na pagtagumpayan ng tapang at pagmamahal. Ako at si Luna ay nagtayo ng maliit na klinika, isang kombinasyon ng tradisyonal na gamutan at modernong pangangalaga. Hindi lang para magpagaling ng sugat sa katawan, kundi pati na rin ang mga sugat sa puso't isipan. Marami pa rin ang hindi naniniwala sa nangyari, sabi ni Luna isang araw habang nagsasara ng tindahan. Hindi kailangan nilang maniwala, sagot ko habang binibilang ang sukli, ang mahalaga tayong dalawa alam natin ang totoo. Ngumiti siya, lumapit sa akin at niyakap ako mula sa likod. Tayo